totoo kaya itong mga rason na ito kung bakit hindi sasama si F. Eliza Marcos kay BBM papuntang Amerika para makapag-meeting kay President Trump? This was so shocking, no? Nung sinabi ni Claire Castro na hindi sasama si F. Eliza Marcos sa kadahilan ng ano. Kaya si Attorney Harry Roque merong mga kuro-kuro o posibleng sagot sa tanong ng mga tao kung bakit hindi sasama si F. Eliza Marcos kay BBM sa Amerika. Aside from the controversial na issue na nililink ang ating F. Eliza Marcos kay Paulo Tantoco, ano pa ba ang rason, kabibig? Nako, heto ha, panoorin natin si Attorney Harry Roque to explain some of his, tawag ito, maybe punto regarding on this issue. Let's listen to this one. Linabas mo na yung police report na yan. Now, isa pang karagdagang katanungan kasi hindi naman natin mahihiwalay itong bisita ni Liza Araneta Marcos, ni Marcos Jr. sa Washington DC at yung desisyon na hindi sumama si Liza Araneta Marcos. Sa tingin ko, ito yung one rare moment na isang working visit na hindi sumama ang Liza Araneta Marcos, di ba? Kaya presidente. Bakit? Bakit nga? May kinalaman ba itong LA insidente neto at yung police investigation na tungkol dito doon sa hindi pagsama ni Liza Araneta Marcos? Siyempre, kung siya isasama, alam mo, kung ito naman ay official visit at kasama niya si Bobo Marcos, hindi gaya nung LA incident na hindi kasama si Presidente, itong pagpunta sa Amerika is official at saka yung immunity ni Marcos, sakop din ang pagkatao ni First Lady. Pero hindi na siya sumama. Bakit kaya? At siyempre, maraming nag-iisip na siguro may kinalaman nga ito dito sa Tantoco incident. Kasi kapag may iiwasan, siyempre, iiwasan mo na yung lugar na yan, no? Para wala nang pag-usapan. Kasi kakaiba na hindi siya sumama. Alam naman natin, lahat ng working visits, lahat ng state visits, sumasama si First Lady. Correct. Ang feeling ko nga kasi siya yung coach ni Marcos Jr. kung anong gagawin niya kapag kasama na niya yung mga iba't ibang leader ng daigdig. O ba't hindi siya ngayon kasama? Well, ang isa pang nakapagtataka is ang timing ng lahat. Ako'y naguguluhan. Lumabas yung coroner's report, lumabas yung balita na pinapupunta ng Amerika ni Trump, si BBM. Alam niyo itong invitation nito, nagulat ako ha. Kasi inaayos yung mga working visit na yan, matagal yung ayusan. Talaga? At normally, kapag nag-imbita ang Amerika, paparating sa DFA at paplansyahin ng DFA at ng State Department yung detalye, pero ito ura-urada. Oo nga kasi hindi i-mention kung ano ang rason. Sabi dito, bilateral meeting. So ano ang components ng bilateral meeting? Ano bang posibleng agenda ng kanilang pagmimitingan? Sabi nila baka itong 20% taripa. Aside from taripa, ano pa kaya? Di ba? Para bagang sinamon si PBBM ni Trump. At dahil ito namang si PBBM atat na magkaroon ng picture kasama si Trump para sabihin suportado siya ni Trump, talagang tinanggap kaagad. No? Pero sa katunayan, sa diplomasya, talagang pinaghahandaan po yung mga bisita na yan. So hindi ko alam ngayon kung yung pagtawag talaga namang pagsamon. Ang nangyari dyan, samon. Parang pinapunta siya, samon, at ura-urada kang pupunta. Kasi tignan nyo ha, mag-State of the Nation address, aalis ang presidente ng 20 ng Hulyo. Babalik ng 22. Di ba 24 na ang SONA? Nagpa-practice pa yan kung nagpa-practice na nga siya, pumapalpak pa siya, ngayon pa kaya na hindi siya magpa-practice at santo-santo pa siya dahil nga siya ililipat. No? Magso-SONA na. So, alam natin na hindi talaga pinaghandaan itong pagpapatawag sa kanya sa Amerika. It was more of summon. So ngayon, pag pinagtagni-tagni natin yan, at saka yung deklarasyon ni Rubio na talagang hindi tayo iiwanan, ano ang nakikita nating larawan? Unang-una, dawit ang First Lady sa isang pagkamatay. Pangalawa, ang Amerika kinakailangan ng Pilipinas para maging unsinkable warship ng Amerika sa laban nito sa China. Bagamat sa tingin ko, ito ay hindi magiging pangunahing agenda ng Trump administrasyon kasi siya ay America first. Mas unahin muna niya yung tariff war kaysa yung actual na gera. Pangatlo, nangangailangan ng suporta sa PBBM dahil napakababa ng kanyang acceptance and approval and trust sa
rating sa Pilipinas at gagawin niyang lahat para makakuha itong PR moment na kasama si Trump na nagbibigay ng support sa kanya. At number 4, siyempre, inarian yung kagustuhan ng administrasyon na kung dawi talaga si Liza Araneta Marcos dyan sa LA, mawala yung insidente na yan. So pag pinagtugma mo yan, hindi mo maikakaila na parang related ang lahat. True. At anong basa ko dito? Unang-una, yung ura-uradang pag-iimbita, hindi yan dahil gusto nila magpakita ng support kay Marcos Jr. Sa tingin ko, grabe naman. So, ano lang, plastikan lang, or it's just a friendly meeting, yung ginagawa ng mga malalaking taong politiko for the nation, diba? So, kaya yan, ura-uradang pinapunta na Washington DC, alam mo naman ugali ni Trump yan, wala yan paligoy-digo. Yan ay para serbunan itong Marcos Jr. Na kung ikaw gusto mo maging kaalyado namin, mag-igi-igi ka sa buhay mo. Una-una, bakit mo pinakulong yung kaibigan ko na si Duterte? Dahil lang sa kanyang war on drugs. Posible. Posible kaya gusto makipag-meeting ni Trump kay BBM para kay Pangulong Duterte? Posible din itong mga speculations, mga kuro-kuro ni Atty. Harry Roque. Kasi si PRRD at saka si Trump ay best friends daw di umano. Posible ka, Bibi? And yet, ang iyong sariling misis ay madadawit sa isang drug incident dito sa bansa ko sa LA. Hindi ba na parang tugma na may posibilidad na kaya pinatawag ni Trump si Marcos at sinamon yan Para bang katulong si Marcos na sinamon, pinapunta, ura-urada naman, binitawan ng lahat at pumunta. Mantakin mo. Yung paghahanda sa SONA, isinintabi para pumunta dahil pinapunta siya. So, parang talaga siyang alipin. Ba't siya pinatawag? Hindi naman siguro para purihin, kundi para sitahin. Hoy, Marcos Jr. Grabe, hindi naman purihin, kundi sitahin. Grabe na to, si Atty. Harry Roque. Pero may ano naman, may point to naman si Atty. Harry Roque na sisitahin si BBM ni Trump, 'di ba? Ako ba, for me feel ko talaga sa 20% taripa. Posible. Kahirap mong kampihan. Dahil pati ang misis mo nadadawit sa droga. At dahil dawit sa droga ang misis mo, siguro alam na rin ng mga Amerikano kung hindi yung realidad, yung chismis, na baka pati itong si Marcos Jr. dawit sa droga. Adoy. Parang walang pagkakaiba yan dun sa chismis na itong si Zelensky ng Ukraine gumagamit din ng droga. Diba? Narinig nyo yung chismis ng dalawang head of state ang gumagamit ng droga. Chismis. Pero as far as Trump is concerned, tignan nyo kung paanong tratuhin ni Trump si Zelensky. Na isang kaalyado talaga ng Amerika. Tama. Halos wala siyang respeto kay Zelensky. Totoo. Binabastos. Totoo. Bakit? Kasi nga ang tingin ni Trump, siya ay druggy. So, dapat bang pangbayabang ngayon itong Marcos Jr., itong pagsasamon sa kanya, pagtatawag sa kanya at pag-aalis niyang ura-urada papunta ng Amerika? Hindi. Dahil ang tingin ko, sosoplahin siya. Nako. Dahil mukhang alam na ni Tatay Trump na siya ay gumagamit ng pinagbabawalang gamot at ngayon, binigyan pa niya ng headache, ng sakit sa ulo ang mga Amerikano dahil dito sa pagkadawit ni Liza Araneta sa pagkamatay ni Tantoco. Agoy ko. Now, anong implikasyon nito sa national security? Well, siyempre, ang gusto ng Amerika talagang tuluyan magsunod-sunuran si Marcos Jr. So, ang duda ko, sosoplahin niya yan, gaya ng sinopla niya si Zelensky, para makuha ang lahat ng gusto niya sa Pilipinas. Posible. Anong gusto niya? Pumayag ka na mas maraming EDCA site. Pumayag ka na lahat ng base militar pwede na namin gawin. Halak ka. Di ba? At dahil tayo naman ay meron tayong nickel, pumayag ka na, kukunin din namin yung mga rare earth minerals mo. Halak. Huwag mo nang ipadala sa China. Naku. Hindi po malayong mangyari yan. Posible. Kasi nga, desperado naman ang Marcos Jr. na makuha ang suporta ng mga Amerikano. Posible. Diba? So kinakailangan talaga maging critical tayo sa pag-iisip at tinatagni-tagni natin ang mga pangyayari. So anong sinasabi ko? Ang sinasabi ko, unang-una, yung pag-release ng report na yan
na nadadawit si Liza Araneta Marcos, may kinalaman po yan sa pagtawag ni Trump kay Marcos na ura-urada. Halaka. Nang mensahe ay, magtino ka dahil nahihirapan akong suportahan ka, napakahirap mong suportahin dahil nga lumalabas na kayong dalawang mag-asawa ay adik. Nako. At dahil ang Marcos Jr. naman ay atat na atat, makuha ang suporta ni Trump, ang gagawin naman ni Trump para suportahan kita, maski napakahirap mong suportahan, kukunin ko ngayon ang lahat na kailangan ko sa Pilipinas. Baka itaga nyo sa bato. Magkakaroon ba tayo mas maraming EDCA site? At baka magkaroon ng ibang destination ngayon, yung nickel at iba pang rare earth metals na in-export natin sa China, baka yan ngayon ay papunta na sa Amerika. So, ang kapalit ng pagsuporta ng Amerika kay Marcos Jr. matapos na siya ay sosoplahin dito sa pagdating na nararating na kanilang pagpupulong, ay ang ating soberenya, mas maraming base militar na gagamitin ng mga Amerikano at yung ating tanging yaman. Na dahilan naman talaga kung bakit nila binili tayo sa Espanyol. Yung ating lokasyon na tayo stepping stone sa China at yung mga nababalitang tanging yaman. Dahil mula nung panahon ng mga Espanyol, talaga namang ang tanging kalakalan na nangyayari ay ginto kapalit ng kung ano-ano mga bagay-bagay na nabebenta doon sa Mexico ng mga panahon na yon o yung panahon ng Gallo Trade. So nakita nyo, hindi po pwede na sabihin lang ni Auntie Claire na fake news. Kasi ang mga pangyayari mukhang dikit-dikit sa mas malawakang relasyon ng Amerika at ng Pilipinas. Hindi na po pwede magyabang ngayon ang Marcos Jr. nang siyang masusunod para makuha ng mga Amerikano ang kanilang kinakailangan sa atin dahil sa katunayan na sa sunod-sunod na iskandalo ng mga Marcoses na may kinalaman sa droga, yan na ngayon ang kapalit ng suporta ng Amerika. Dapat kasi ngayon, pag lumabas na talaga sa investigasyon na si Liza Araneta Marcos ay dawit sa pagkamatay na yan, mawawala ng suporta tuluyan kay Marcos. Kasi Trump hates drugs. Gusto niya magkaroon ng sariling war on drugs. And yet, siyempre, hindi mangyayari yan dahil may kinakailangan din siya kay Marcos Jr. At ang duda ko, nagkakaroon ng alinlangan naman ng mga Amerikano kung si Inday Sara ang susunod. Bagamat, sa tingin ko, iba yung pananaw ni Trump mismo na tinuturing na kaibigan si Tatay Digong dun sa pananaw ng mga taga-State Department na mag-iisip na anyone is better than a Duterte. So yun, kabibig ha. Yun ang paniniwala ni Attorney Harry Roque. Sa inyong palagay, tama ba itong mga punto na pag-a-analyze ni Attorney Harry Roque sa posibleng kaganapan, posibleng resulta ng meeting ni BBM at ni Trump? So maghintay-hintay tayo kabibig ha, because after ng meeting ni BBM at Trump, pagsusona si BBM, baka dito niya ibabalita sa atin kung ano ang kanilang pinagmitingan, kung ano ang magiging resulta, kung bababa ba yung taripa or kung as in isang malaking talanghaga pala talaga kabibig. Oo nga no, may point din si Atty. Harry Roque. Pinasumon ba si BBM? Or this is really an invitation na gusto talaga makausap ni Trump si BBM? Maghintay-hintay tayo kababig. Don't forget to like, subscribe, and share this video para sa mga latest trending news na ating pag-usap-usapan. Yung mga sinasabi na Atty. Harry Roque, yun ba ang iilang posibleng rason kung bakit ayaw sumama ni F. Eliza Marcos papuntang Amerika? Kasi yung ibang tao nagsabi, imposible naman kasi Lisa loves America, di ba? New Yorker siya. Sabi ng ilang mga tao. Tapos ngayon, hindi siya sasama, big time, meeting, President of the United States of America, magkipag-meeting sa kanila. So kung ako si Lisa, sasama talaga ako. Pero nagkaroon kasi ng something na hindi magandang istorya na nililink si F. Eliza. So natural, posible ayaw ni F. Eliza na mahaluan ng intriga yung pagpunta ni BBM kay Trump o pag-meeting ni BBM kay Trump. So baka siya ang nag-giveaway.
Kasi baka sabihin niya, marami pang pagkakataon na makausap ko at ma-meet si Trump. Posible rin kabibig. So yun lang kabibig ang ating latest debate for today. Don't forget to like, subscribe, and